Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Plan Motif Hamon featuring Drex Lira, Crazy G, Hambog ng Sag Pro, Shobaldi, Visualizer. I-like muna natin yan guys. At nakasubscribe naman ako sa sarili kong channel. Nakakahiya kasi magre-react ako sa sarili kong kanta. But anyway, ito nga pala ay requested ni Mike Libres. Matagal niya na itong nire-request eh. Sabi niya, idol, palayak naman ng Hamon, you know. Tapos, na-request niya na naman 3 hours ago. Sabi niya, palayak naman ng kanta mo, idol, Hamon, sabi ko. So, Mike Libres, ito na yung, request mo na Hamon. And I'm sorry kung di ko siya magawa dahil sunod-sunod na siya. Sinisingit-singit na lang natin. Ganun pa man, para ma-plug na rin natin yung kantang to. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaantabay, nag-aabang at nandito pa rin at masusing masugid na nanonood sa palatuntunan natin ngayon. At kung bago ka lang rito, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe, i-share yung video natin. At ganoon pa man, kung mayroon kang saloobin doon, i-comment nyo lang yung saloobin nyo kung napanood yun itong kantang to. At ganoon pa man guys, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, mga music producer in California, mga audio engineer, at the same time, I'm master hypnotherapist, I'm an master practitioner. Gawin natin guys para makarami tayo. Plan Motif, Hamon featuring Drex Lira, Crazy G, Hambog ng Sag Pro, Shobaldi, Visualizer. Let's get it! Okay. Nahiya ako guys, piniplay yung kanta ko. Eh, eh. Dadaanin ko na lang sa tiwala umulan o lumuha. Di papalamon sa dilim. Dadaanin ko na lang sa pagtawa madapa. Mula na naisip ko so, yun yung sinasabi ko no, sa formula ng kanta ko, like kung nilalagay yung hook sa umpisa para ma-hook na kagad yung attention ng mga tao. Then, tuloy tayo sa lyrics natin. Pero, obvious naman kung ano yung topic, yung tema ng kanta, yung hamon natin sa buhay. Tuloy natin, guys. Wag kang panghihinaan ng loob. Tuloy mo lang kung ano yung man yung nangyari sa'yo, diba? Tuloy natin. Plan Motif, let's go! Karami aking ipas na. Kahit gano'n pa karami sa akin ay tumagan, hindi ako papayag. Kahit buto bumanap, pangarap di maaabot, kung takot lumakad. So gusto kong sinasabi ko rito yung parang kahit gano'n man kabigat yung mga pasan ko. Kasi nagsasalita ako base sa sarili kong experience. Yung may mga artist kasi na pag gumagawa sila ng litanya nila, pinagsasabihan ka nila na ganito dapat ang gawin mo, ganito dapat yung perspective mo, ito dapat yung isipin mo, ganito dapat yung kalakihan mo, ganito dapat yung dapat mong mentalidad. Pero ako kasi nagsasalita ako base sa experience ko. Kung ano man yung mangyayari sa akin, hopefully makakuha ka ng idea sa hirap ko. At dahil doon, ma-inspired ka sana at magawa mo yung bagay na dapat mong gawin para umunlad ka at maging mabuting tao ka. Tuloy natin. Tadhana, hatak ng hatak, sarili, hanap ng hanap sa droga, tarak ng tarak, laman, talino, pangwasak. Yan gusto kong verse niyan kasi sabi, tadhana, hatak ng hatak, sarili, hanap ng hanap. So parang tadhana mo, hinahatak ka palagi na parang sinasabotahe mo yung sarili mong. Kasi guys, once na wala pa tayong talino sa mundo, pilit lang tayong dumidiskarte. Yung pakiramdam natin, may sumasabot tayo sa atin, pakiramdam natin kinukulam tayo, pakiramdam natin merong yung mundo galit sa atin, pakiramdam natin na parang ayaw sa atin ng Diyos, pakiramdam natin na ayaw sa atin ng mundo, na pero parang may nagdadasal para bumagsak tayo. Pero ang katotohanan dun, wala guys. Ang realidad kasi, bawat desisyon natin sa buhay, i-influensya yan ng kung ano yung kinalakihan natin at ano yung environment natin. Siyempre, hindi pa tayo ganun katalino sumuri kung ano yung tamang daan. Kaya minsan yung mga desisyon na ginagawa natin sa buhay, lagi na pumapalpak, hindi maayos, ba't lagi na lang ganito, lagi tayo naghihirap, lahat ng mga desisyon ko hindi tama. Kasi nga, kung paano natin tignan yung tamang daan, hindi pa na natin makita yun. At even yung pagsuri natin kung ano yung dapat nating risk na i-take, hindi natin alam. Kaya maraming mga milyonaryo, successful na mga tao na natuto lang silang maging successful nung nag-take sila ng risk, nagbago sila ng desisyon, pumunta sila sa ibang lugar. Kasi to be able to see changes, kailangan mo mag-change sa sarili mo. Diba? Hanggat paulit-ulit lang yung ginagawa mo sa buhay, wala ka makikitang changes eh. Unless mag-change ka sa decision mo sa buhay, pananaw mo, anong dapat mong gawin, habit mo. Pag nagbago ka sa sarili mo internally, magbabago yung outside mo. You know? Tuloy natin guys. At yung sinabi ko rito, yung
Sa droga, tarak ng tarak, laman talino, pangwasak. Yung sinasabi ko rito, yung droga na ginagamit ko, pantarak sa sarili ko, yung talino at pangwasak. Pangwasak ng sama ng loob, pangwasak ng negatibo, pangwasak. Kundi hindi yung drogang elemento, kundi yung droga ng talino. Yun yung sinasabi ko rito. Yung talino dito na sinasabi ko. Hanap ng hanap sa droga. Tarak ng tarak, laman talino, pangwasak. Diba, napakalakas nun eh. Parang naisip ko, tarak ng tarak, laman ng talino, pangwasak. Kung gusto mong ma-addict ka na lang sa talino. Diba? Yung droga, kilalanin mong droga yung talino. Kasi lahat naman ng tao na-addict eh. Addict tayo sa droga, addict tayo sa pag-iinom, addict tayo sa sigarilyo, addict tayo sa pag-ibig, addict tayo sa ganito. Lahat tayo may kina-o-obsessan. Pero mas mabuti kung obsess ka sa talino. Mag-obsess ka na lang doon, kaysa naman ma-obsess ka pa sa ibang bagay. Diba? At least may positive na benefit para sa'yo. Tuloy natin. Di ako bibitaw, kahit mundo lumigaw. Sarili lang ang sisisihin kung ako'y umayaw. Yung sinasabi ko dyan na kahit yung mundo iligaw ako, sisisihin ko lang yung sarili ko pag hindi ko pa rin inayos. Kasi ang mundo talaga guys, marami talagang mga mapanakit sa mundong to. Hindi lang basta mapanakit, but meron din mga tao na ang purpose nila sirain ka. 'Di ba? Ang purpose mo maging mabuti yung buhay mo, maging maayos ka, maging tanyag ka. May purpose sa iyo ang Diyos. Pero may purpose din yung ibang tao para sa iyo. Sirain ka, wasakin ka, patayin ka. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para mapunta ka dun sa trap nila. Ano ba yung dapat mong gawin? Yun yung tanong dun eh. Kasi merong nakalaan para sa pagbagsak mo, may nakalaan para sa kamatayan mo, may nakalaan para sa paghihirap mo. Ngayon, bubuksan mo lang yung pinto at ikaw mismo pipili kung saan ka pupunta at paparoon. Yun yung totoong buhay doon. Tuloy natin. Ito ay laban kung laban, sarili lang ang kalaban, puso, utak, kamalayan lang ko kahit kamatayan sa akin ay sumunod. Yung sinasabi ko, yung kahit kamatayan, takot sa akin sumunod. Kasi sa sobrang dedikado mo sa paggawa mo ng mga bagay-bagay na gusto mong marating, yung mga decision papunta sa kamatayan, hindi mo na pupuntahan eh. For example, gusto ko na lang mag-suicide, gusto ko na lang magkitilin yung buhay ko, gusto ko na lang tumalon sa building. Hindi ka na masundan ng idea na yun, kasi yung idea na yun, demonyo yun eh. Na kailangan ipatayin mo yung sarili mo. Bakit mo gagawin yun? Being alive is good, you know? Being alive is a blessing. Pag sinayang mo yung buhay mo, di talo kayo kay kamatayan. Diba? Si kamatayan hindi makasunod sa'yo. Bakit? Kasi puro positibo lang yung iniisip mo. Yun yung kailangan mong hanapin. Paano ka ba makahanap ng positibo? Kung hindi ka makahanap ng positibo, ngayon hanapin mo yun sa ibang tao. Paano ba nila yung ginagawa? Kailangan mo ng coach, kailangan mo ng mentor, kailangan mo ng somebody na magbibigay sa'yo ng advice para mapunta ka sa tamang daan. Tuloy natin, guys. Mga tanong sinagot, hinahanap ko lahat-lahat, hindi pa nagpalusot. Ang laki din yung sinabi ko yun. Sabi ko, hinahanap ko lahat-lahat, hindi pa nagpalusot. Kasi ni minsan, pag hindi ko alam yung bagay, pinipilit kong hanapin ang sarili ko. 'Di ba? Pinipilit ko kung hindi ako wala akong maayos na trabaho, ba't ako nag-fail ngayon? Hanap ako ulit ng sagot. Bakit ganito? 'Di ba? Pag naguguluhan ako sa bagay, hahanapin ko ulit yung sagot. Magtatanong-tanong ako, 'di ba? Hindi ako humanap ng tao na hindi ko alam yung bagay na to, gawin mo ngayon para sa akin. Walang ganun. Lahat ng mga narating ko sa buhay ngayon dahil pinaghirapan at pinagsikapan ko. All of a sudden, nakita niyo ako nagre-react dito. Hindi ko naman to ginagawa eh. 4 years ago, hindi ako nagre-react. Gumagawa lang ako ng music, gumagawa lang ng beat. Sa akin, hobby lang. Bigla ako nag-exist sa pagmumukha ninyo. All of a sudden, biglang may plan motive na lumabas. Who the fuck is this guy? Parang ganun, di ba? Yun yung idea doon. Na parang bigla na lang may ganun talaga, guys. All of a sudden, mahanap mo yun dapat na para sa'yo. Kasi nilaan ka para dyan. Sinasabi ko nga palagi, ang Diyos may plano para sa'yo. At yung mga tao sumasagabal sa kung ano man pupuntahan mo na itinalaga sa'yo ng Diyos, lahat yun babalikan ng Diyos. Kasi may purpose sa'yo ang Diyos, may plano sa'yo ang Diyos eh. So kung may mga tao na balak ang hatakin, sirain, wasakin ka, Diyos na bahala doon. Kasi hindi mo pwedeng pangunahan yung Diyos kung ano yung gusto ng Diyos para sa'yo. Diba? Tuloy natin, guys. Kahit maraming gusot, sa isip ko ay plansado, habang lahat ay tulog, daanan ko ay plinano, hindi na self-explanatory naman yun. Diskarte malupit lang, atake lang ako ng atake, mga amat iwala. Dito sa buhay, guys, atake lang ng atake. Sa business, atake ka lang din ng atake. Sa trabaho, atake ka lang din ng atake. Huwag kang magpahinga. Magpahinga ka, meron naman. Kasi given naman yun eh. Pero pag meron ka, binigyan ka ng chance na kailangan mo mag-work, binigyan ka ng oportunidad, go get it. Kasi meron lang dalawa rito yung opportunity. Diba? Opportunity lang. At pag may oportunidad ka, meron kang seguridad.
Diba? Tuloy natin, guys. Sa tiwala umulan o lumuha, di pa palamon sa dilim, dadaanin ko na lang. Sa paglawa madapa o malula na naisin ko pa rin ang magwagi sa hamon mo. Sa hamon mo. Sa hamon mo. Sa hamon mo. Tandaan ang buhay di paunahan, buong ituring ko paligsa. Yan, nasabi ko na yan ilang beses sa reaction video ko. Guys, hindi nyo kailangan maipag-unahan. Kasi wala namang aago sa gusto nyong mapuntahan sa buhay ninyo eh. Yung gusto nyong puntahan, naka-reserve yun para sa inyo. Kailangan nyo lang abutin. Tuloy natin. Sa bawat daraang mga araw, sarili mo lamang ang dapat kalaban. Facts! Gusto mo bang higitan ng mga huli mo nagawa o hindi? Kung kasagutan ay oo, simulan naman ang padyak, ito masakit mo sa binti. Pwede ka naman magpahinga, pero di maganda maisipan sa kalagitnaan ay tumigi. Facts din yun, no? Kailangan mo talagang gawin ng gawin. Hindi yung nasa gitna ka lang, after nung napagod ka lang, nakaramdam ka lang ng sakit, sumakit lang tuhod mo, likod mo, ayaw mo na. Diba? Tuloy natin. Ilagawa mo nga masimulan ng mga plano ng ikaw lang, kaya sino pa sila para pumigil? Dito sa mundo ginagalawan natin na pagtatawa, nakala kung wala ka pa na patunayan. Yung marating ang dulo ng tagumpay sa kabila ng mga hirap ay maganda katibayan. Pwede mo bang ipagmalaki, lalo kung nagawa mo na nasa proseso. Exactly. Pag nagawa mo yung bagay na yun at ikaw mismo yung gumawa nang wala kang hiningi ang kapalit o tulong, mapaproud ka kasi alam mo pinaghirapan mo yun. Kaya yung diploma mo, ma-proud ka. Bakit pinaghirapan mo yun eh? Diba? Sa tingin mo may gagawa ng para sa'yo, wala. Huwag kang maging ilusyonado, walang gagawa ng pag-aaral mo para makamit mo yung diploma mo. Walang gagawa ng ganun. Tuloy natin. Wala kahit sino man na makakaya ka pababayan sa tinatagad binuong pwesto. Aralin mo lang kung paano paano tumibay, ano man ang lakas ng hangin. Pero mababaliwala lamang ang lahat ng kung hindi ka marunong manalangin. Yun. Ang lakas ng hangin, guys, mga pagsubok yan. Kailangan matatag ka at matibay. Diba? Parang kawayan. At habang matatag at matibay ka, samahan mo ng panalangin kasi karamihan sa inyo hindi marunong magdasal. Tuloy natin. Iisa ka lang kung para sa bilang na sa'yo'y pwedeng manggulo. Hindi mangyayaring magiging dahilan ka para tumigil likod ng Marami mang gugulo sa'yo pero ikaw lang din yung magiging dahilan kung titigil ka, wag mong gagawin. Dapat pag marami mang gugulo sa'yo, lalong tagtagan mo yung loob mo kasi marami talagang hila sa'yo pababa eh. Maraming mananakit sa'yo, maraming sasaktan ka, maraming magbabanta sa'yo, maraming magyayabang sa'yo, hihilain ka, hatakin ka pababa. Kailangan nila, yun yung purpose nila, wasakin ka. Ang purpose mo, maging matatag sa buhay na binigay sa'yo ng Diyos. Tuloy natin. mundo. Matutunan mo, may isa walang bahala ang mga bata ko sino-sino dyan ang naghahagis. Pangarap mo lang ang May karapatan sa iyong pagod. Napaka-makapangyarihan yung pangarap mo lang ang may karapatan sa iyong luhat, pagod at pawis. Facts yun. Mula ka dyan. Sa tiwala umulan o lumuha, di pa palamon sa dilim, dadaanin ko na lang. Sa paglawa madapa o malula na naisin ko pa rin ang magwagi sa hamon mo. Yeah. Nang hila pa ba sa akin para lang maubos aking lakas? Sa halip sinagip ko silang lahat. Ako pang nanghila ng pataas, mga kilay lalong tumaas. Grabe yun, no? Sinabi mo na marami mga taong gustong humila sa akin pababa pero ako pa yung nanghila sa kanila pataas. Kasi may mga tao na the more na binabagsak kanila, at the end of the day, yung pagbagsak nila sa'yo at yung pagsabi sa'yo ng ganito ka lang na wala kang mararating, at the end of the day, pinapatunayan mo sa kanila na meron kang nararating, di ba? Na meron kang napupuntahan. Tapos yung buong akala nila, nagbabago yun dahil sa mga nararating mo sa buhay. Walang maubos aking lakas. Tapos yung mga tao na walang tiwala sa'yo, ikaw pa yung nag-aangat. Kasi the end of the day na parang nakita nila na meron ka ng success na nakukuha. Ngayon, dati mo na silang haters, dati mo silang ayaw nila sa'yo, dati mo silang enemy, kaaway, tapos biglang all of a sudden, idol ka na. Diba? Di ba ganun sa akin? Naalala nyo ba nung nag-start ako mag-react? Ang dami may ayaw sa akin, kung ano mga tinatawag sa akin pangalan. And then after that, naging idol na. Diba? Ganun din naman talaga yun. Tuloy natin. Sa halip sinagip ko silang lahat. Ako pang nanghila ng pataas, mga kilay lalong tumaas. Nung mas dumami ang lumabas, mga letratong ebidensya at mga awiting kong bumakas. Mga di naniwalay, di minaliit, ginawang pampalakas pa. Sa halip, tinawan ako na lang imbis magaling kasi bukod sa papalakpak, may inggit, kapatid na talento'y creative. Facts!
Kasi kapalit ng talento mo ay kapatid ng talento ay kritiko. At pag every time na tumataas ka, meron laging kapalit ng mga palakpakan, meron talagang mga inggit talaga na merong Kasi nakikita nila yung pag-angat mo eh. At ayaw nila na nasasapawan sila. Pakiramdam nila ang yabang mo, pakiramdam nila kung sino ka, pakiramdam nila na parang ayaw nila na maunahan mo sila, parang sino ka ba, you're just a nobody. Parang gano'n yung tingin nila eh. Pero pag nakita nila na umaangat ka ng konti-konti, tapos nakita mo na yung mga nakakasalamuha mo na, parang may mga pangalan na din, parang ayaw nila yun, parang sino, parang ganito, parang nagpapanik na sila. At yung pagpapanik na yun, nagre-resulta ng pangwawasak, panirang puri, pagsasabi ng kung ano-ano, pagsabi ng kung ganong-ganyang mga bagay-bagay. Kasi yun eh, nagpapanik na yung mga tao. Ganon, yun yung resulta ng paghihirap at pagsisikap mo. Tuloy na. Wala kang ganun, anong silbi mo? Tao ka lang nakatulad ko, walang perfecto sa mundong ito. Madaling umangat, basta may diskarte, huwag dumipende kung saan ka komportable. Magsikap ka na lang kaysa Facts din yun, huwag kang dumipende kung saan ka komportable. Magsikap ka na lang kaysa mag-inarte, gulatin mo sila kung paano na parami, kung paano na parami yung mga bagay na natapos mo. Pera man sa lafi mo rin. Paano na parami, tingin sa taas, Paas sa lupa, di malulula, nakukuha, magkain ng pawis, dugo at luha. Sa'yo ng kusa, kapalit ng sikap ay kaligayahang pagluha. Ang magising sa bawat araw ay isang biyaya. Magpasalamat ka sa Diyos dahil sa Kanya na Yung lahat ng bagay na nakukuha mo, galing talaga sa Diyos yan, guys. There's nothing that human can create because everything is already created for us. And lahat na lang ng pwede natin gawin i-improvise yung bagay na binigay sa atin ng Diyos. 'Di ba? Lahat ng creation dito recreation na lang eh. May bato na naman dito, tapos gumawa tayo ng building, 'di ba? Lahat improvise na lang, 'di ba? We just use it in the way na na magbe-benefit tayo, but other than that, it was here to be discovered. Tuloy natin. Di pa pala mo sa daliri. Problema man o hamon, kahit kailan di ako sumuko at sa dilim hindi nagpalamon. Sumabay sa alon na humahampas na para bang tsunami. Ako'y naman lagi sa paglalagari, tapang naghari, ganito ko lagi. Dahil yun yung sinasabi ko, kailangan tapang palagi yung naghahari sa sarili mo para gawin mo yung bagay na dapat mong gawin. Kasi minsan panghihinaan ka talaga ng loob eh. Tapos yung panghihinaan mo ng loob, yung pagsubok na yun yung pinakakalaban mo, yung kaaway mo. Hindi mo kaaway yung tao, ang kalaban mo yung sitwasyon na binigay sa'yo ng Diyos. Kasi lagi tayo nag-iisip, kalaban ko sito, kalaban ko yan, kaaway ko yan. Kaaway mo ba talaga o yung sitwasyon? Kasi yung sitwasyon yung naglalagay sa'yo ng depression eh. 'Di ba? Hindi mo naman talaga kaaway yung tao, yung sitwasyon yung nagdala sa'yo dyan. Ngayon, paano ka makakaalis dyan para gawin mo yung bagay na dapat para sa'yo? Tuloy natin. sino pa ba kakampi ko kundi lamang sarili ko? Maliwanag na kinabukasan lamang ang napili ko. Naisip ko na ipilit ko, pumalagpalag lang dapat. Di na sumabay sa alon at ako ay umangat-angat sa dagat. Dahil ang buhay ng mga tao Kasi may dalawang bagay yan. Yung sumabay ka sa alon, 'di ba? Na lumutang ka sa alon, makipagsabayan ka para kang surfer. At meron naman na parang lumutang ka lang, magpadala ka sa alon, 'di ba? Kasi minsan kung hindi mo masalubong yung alon, edi sumabay ka. Ganun lang naman yun, guys eh. 'Di ba? Ba't papahirapan mo sarili mo na lalangoy ka opposite of the current, di pinahirapan mo yung sarili mo, 'di ba? Lumalaban ka, nahihirapan ka lalo, edi sumabay ka sa alon, 'di ba? Kung hindi ka sumabay, magpalutang-lutang ka. Tuloy. ay depende sa nagdadala. Kaya tanong ko sa'yo, sa buhay mo, kontento ka na ba? Kung hindi pa, ano pang hinahantay? Tumayo ka at kumilos na. Itama ang mga mali para blessings mo'y continuous na. Huwag kang makikinig sa mga negatibo. Sinasabi nila, pag pass daw, hindi mo na daw maayos yung history daw, hindi maayos mo pa. Lahat ng bagay na nasira sa'yo from the past, pwede mo pa rin maayos eh. Maayos mo yun pag inaayos mo yung future mo. 'Di ba? Ano bang past natin ang hindi na pwedeng maayos? 'Di ba? Pwede naman eh. Pag inayos mo yung future mo ngayon, kasi yung past kasi, yun yung lesson.
para maayos yung bagay na nasira nung past, ayusin mo yung panahon ngayon, yung bagay na meron ka ngayon, para nang sa ganun, hindi na yun maulit, 'di ba? Kasi kung hindi mo aayusin yung ngayon, yung nakaraan mo, yun yung mag-hunt sa'yo. Yun yung magmumulto sa'yo. Yung mga pagkakamali mo nung past, yun yung magmumulto sa'yo. Kasi magkakaroon ka ng guilt. At yung guilt na yun, magkakaroon ng cycle. At yung cycle na yun, ang tinatawag na history repeat itself. Yun, tuloy natin, guys. Sa paligid mo, lahat ng mga sinabi ko dito, sana ay maisip mo, maipasa ang positibo na enerhiya, aming motive. Ito ang aming alis sa inyo ni Sir Planotive. Sa dilim, dadaanin ko na lang sa pagtawa mo na ba umalula na isip pa rin ang magwagi sa hamon mo. Sa hamon mo. Kahit na gano'ng katayog magagawa kong marating ang patuloy na aakyatin, maraming balakid na haharapin sa daan, sa gilid malalim na bangin, malaalong higante man ang parating. Pipilitin ko na di ako tangayin, at sana'y pala rin kapit sa dalangin, kaysa mapakapit ka sa patalim. Kahit gano'ng kabagal ang usad, di mo naman kailangan na magmadali. Facts! Kung kahit mabagal ang usad, di mo naman kailangan na magmadali, guys, eh. Kasi ang karamihan sa inyo, you guys don't fall in love with the process. Kailangan, kahit sa pag-ibig, guys, kailangan yung mahalin yung proseso. Eh. Hindi gusto kagad, sagutan na agad, laplapan na agad. Hindi, mahalin yung proseso, yung courting side, courting part, yun ang pinaka-special, eh. Kasi doon mo na challenge yung sarili mo, doon mo na kikita kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin para maintindihan niya lalo. Ako, guys, na-appreciate ko palagi ang proseso. It doesn't matter kung tumagal ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, you know. Kasi the more na nakikilala ko yung tao, hindi niya naiintindihan na mas nagiging parte siya ng sarili ko, eh. Di ba? Hindi niya naiisip na yung kaalaman niya sa pagkatao ko, yun yung magbibigay sa kanya ng idea na yung taong to siguro, di ba? Yung parang yung magbibigay sa kanya ng idea na ito pa lang yung taong to, hindi siya ibang tao para sa akin. Kasi minsan hindi natin binibigyan ng chance yung sarili natin na makilala yung ibang tao, eh. Yung isang tao na yun, eh. Gusto lang natin makita na sana kasi meron lagi tayong idea na gusto natin ni-rush natin lahat ng bagay. Diba? At sa pag-rush natin ngayon, marami tayong pagkakamali na nagagawa, 'di ba? Kasi minsan lagi tayong nagmamadali. Galing ako diyan sa pagmamadali na yan, bagay na yan, eh. At dahil din dyan, natuto rin ako na life, it takes time. You know? Tuloy natin, guys. Dapat alam mo na dito madali, at huwag kang matakot na magkamali. Mga pagkadapat, mga sugat sa iyong mga palad, minsan ay mainam na guro. Facts! Yung mga sugat sa iyong palad ay mainam na guro, mga pagkadapa mo. Bakit? Kasi yun yung magtuturo sa iyo ng tamang daan. Di ba, pag nasugatan ka, nabangga mo yung ganito, alam mo na hindi ka na, di ba, tumawid ka sa kalsada, nabundol ka, napilay ka, alam mo na hindi ka natatawid ng ganun. Di ba, kasi katangahan yun. Ituloy natin. Mga pagtuturo ng pagkabigo, pang patibay sa iyo upang di ka gumuho. Padami man ang sayo'y di maniwala, Huwag kang maniwala sa kanila. Pagkat mas kilala mo ang iyong sarili, huwag kang dumipende sa sabi nila. Huwag kang dumipende sa sabi nila. Kilala mo yung sarili mo, eh. Yung sarili mo, na dapat mong kilala, yung bagay sa sarili mo na gumagawa ng tama. Yun yung dapat mong kilalanin. Palaging yung tama. Kasi kilala din natin sarili natin na pag gumawa tayo ng mali. At wag na natin kilalanin yung part natin yun, di ba? Tuloy natin. Kasi naalala nyo, sinabi ko yung Johari window. Meron tayong alam na iba yung ugali natin pagkausap natin yung kaibigan natin, pamilya natin, mahal natin sa buhay. Meron din tayong parte sa sarili natin na hindi natin alam pag na-push yung limit natin. At yun yung bagay na ayaw natin makita. At wag natin pupuntahan. Kasi minsan pag na-pressure tayo, may bumastos sa atin, may nagpintig yung ulo natin, nagdilim paningin natin, may ginagawa tayong hindi maganda. At yung bagay na pag-uugali natin na yun, hindi natin alam yung ugali natin na yun, eh. Kasi wala pang nagbibigay sa atin ng ganong klase ng pressure. At yun yung iiwasan natin. Diba? Huwag natin kilalanin yung ugali na yun dahil hindi na maganda. May mga tao na nakapag-tap ng enerhiya na yun. Yung ugali na ganon, saan sila napupunta ngayon? Diba? Kulungan. Kung hindi, diba? Alam nyo na. Diba? Kasi kailangan nila yun. Reputasyon daw. Bahala sila sa buhay nila. Kanila na yun. Tuloy natin. Tuloy mo lang ang mga lakad. Pagbaba man o pataas ang iyong daan, ito lang naman ang dapat mong tandaan. Makakarating ka rin dun sa hanggan na kung saan nakaabang ang mga magandang matagal mo nang inaasam. Lahat ng mga nakaharang na hamon para sa'yo yan pinalalakas. Facts! Lahat ng mga hamon na dumaraan sa'yo, pinalalakas ka lang. Bakit? Kasi yung mga hamon, dapat hindi mo yan iniisip as
hadlang, hindi. Dapat mas lalo ka pang manggigil. Ay, naharangan nyo ako. Di ba? Parang sa Black 1, 2, 3. Hindi ko alam kung naglalaro kayo ng Black 1, 2, 3 kasi gusto sa amin yun eh. Parang kailangan tinatouch mo yung kamay o mahawakan mo yung kakampi mo na nakakulong dun sa base nila. Tapos takbuhan. Parang pag maraming mahahabol sa'yo, naghuhubad ka pa, naglalangis ka pa kasi para hindi ka nila ma-block, di ba? So, para matouch mo yung mga kampi mo, magsila, kawalaan sila, di ba? Pag nahuli ka, di abang ka na naman sa ganun. Kaya ganun din yan eh. Kailangan mga hadlang sa'yo, kailangan mag-motivate sa'yo na, ganun na, gusto nyo akong harangan na, tignan natin kung mahaharangan nyo pa ako sa gagawin kong ganun. Mga ganun dapat yung mga idea niya. Tuloy natin. Ang dating ikaw, kumpara mo ngayon, mas matibay ka na, di ba tama? At dapat sa positibo mo lang yung ginagawa, yung ideolohiya na yan. Tuloy natin. Dating ikaw, kumpara mo ngayon, mas matibay ka na, Di ba tama? Tumayo ng tuwid at punasan ng luha, pakita mo di ka na bata. Facts! You know, pag bata tayo, mabilis tayong ma-prostrate. Kasi may mga gusto tayo na hindi natin nakukuha. Diba? Pag nag-aas tayo sa magulang natin, sa lolo natin, kaibigan natin, akin yan, gusto ko yan, bili mo ko yan, bilig mo ko yan. After nun, pag tumanda na tayo, mahaba yung pasensya natin. Diba? Mas natuto tayong manahimik, wag pansinin, wag, kung wala mabili, wala talaga. Ganun talaga. Tuloy natin, guys. Ulan o lumuha, di pa pala mong sa dilim, dadaanin ko na lang sa pagtawa mo na pa. Manula na naisin ko pa rin ang magwagi sa hamon mo. Sa hamon mo. Sa hamon mo. Yun nga pala, napakagandang musika na to. No? Siguro bibigyan ko ito ng 10, syempre, kanta ko siya. So, bibigyan ko siya ng 10 kasi napakaganda ng mga nilagay natin, mga litahin dyan at napaka-positibo niyan. Basta pag positibong kanta, lagi yung pasok sa panlasa. O kasi, una sa lahat, hindi lang yan basta ambag eh. Nakakatulong din yan para ma-uplift yung spiritual natin para gawin natin yung tama. The more na nakikinig tayo ng mga positibong musika, na-uplift yung pagkatao natin na gawin palagi yung tama. At higit sa lahat, hindi tayo nakakalimot na meron tayong positive side. You know, meron tayong pagkatao na mabuti at yung kabutihan natin ay sumasalamin sa kagustuhan ng Diyos na gawin natin yung tama. The more na ginagawa natin yung tama, nabibless tayo ni Lord palagi. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, lagi ko sinasabi, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good po, ingat kayo lahat dyan. Peace out.